Hello all signs. Ito yung timeless gabay ninyo. Hindi ko to lalagyan ng petsa ha. Timeless ito kahit kailan nyo ito mapanood. Kung kailan man applicable sa inyo itong reading na ito. Yan. All signs from Aries hanggang Pisces. Wait lang. At merong nagulo dito sa setup ko. Ayan, lagay ko lang yung aking sun moon doon. Favorite ko yun, wait lang. Ito mga crystals dito. Ayan, ikalat lang natin yung mga ano dyan. Crystals. Ayan, swerte kay Aries. By the way, bago man po kayo dito or matagal na maraming salamat po sa pag-drop by para manood ng readings ko. And don't forget to subscribe, like, follow na rin. Yung mga gusto mag-member sa ating YouTube channel, yung mga gusto mag-avail ng subscription sa FB page, thank you rin, pati na rin sa mga magpapadala ng support na stars or super thanks. Private readings naman, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. Mag-ingat na lang kayo kasi may mga impersonators ako sa ibang platform or dito sa platform na to kung saan nyo man napapanood. Yan po yung mga nagpapanggap na ako. Palatandaan, mag-a-add friend yan, magme-message sa inyo. Hindi po ako yun. Hindi ko po gagawin na mag-add friend or mag-message kahit kanino para mag-offer ng readings or etc. or manghingi ng kung ano-ano. Yun po yung red flag na malalaman ninyo na yun yung mga impersonators ko. Okay. Start tayo kay Aries. Anong pinaka-mensahe para sa'yo? Timeless. Timeless itong ano na to ha. Reading na to. Aries. Dito mag-expire. Heavenly helpers. Sabi dito, your spiritual team is guiding you through this difficult situation. So, andyan yung divine assistance for you, Aries. Kaya kung ano man tong mga nakakaharap mong mga problema, gaano man kabigat yan, kasi sabi dito, difficult situation. Your spiritual team daw is guiding you. No? Ginagabayan ka nila sa kung ano yung mga next steps tungkol dito sa iyong pinoproblema or kinakaharap na mahirap na sitwasyon. Wow, may increase! No, andyan na nga yung divine assistance, guidance, yung mga angels mo to help you, guide you, to intervene, or to rescue you. Nandyan din yung increase. Yung iba baka may increase sa sahod or sa kinikita or karagdagang racket pagkakakitaan aside sa main na pinagkukunan ninyo. Pero meron ditong sinasabi, you have successfully manifested something near and dear to your heart. Manifesting, pwedeng ito ay something din na ipinagdarasal mo kasi ano na nga ipapadala na ng spiritual team mo kung ano man to pinagdarasal mo or minamanifest mo. So, yung mga specific, yung mga nag-e-expect ng increase, ayan na yun. Marireceive nyo na yung increase na yan. Wata, isang tarot card. Water sign, pwedeng may nakakadil ka water sign o offer to romantic man ito or business proposal. Merong magre-reach out sa'yo, merong mag-o-offer, nandyan yung opportunity, nandyan yung pakikipag-ayos, kung pakikipag-ayos man yan. Basta itong person na to, siya mismo yung mag-a-approach sa'yo Siya yung mag-first move or mag-e-effort. Okay, to make this happen, kung ano man niya, related man sa love life yan or hindi. Okay. Next is Taurus. Timeless reading. Gabay. Anong pinaka
Ang mga dapat mong malaman, mensahe para sa'yo. Panoorin mo na lang yung intro, Taurus, para sa mga karagdagang detalye, lalo na kung interesado ka sa private reading ko nandoon. Fear, synchronicities, the Tower reversed. Sabi dito, number 37, fear. Your fears are keeping you from moving forward into the life that you deserve. So, i-let go mo yung mga fears mo, Taurus. Ito yung pinakamalaking blockage sa buhay mo. Kaya hindi mo nare-reach yung full potential mo. Or kung hindi man nagbabago yung situation mo. So, whether fear yan na related sa sarili mo, sa health, sa love life, sa career, etc., you must let go of this fear. Kasi wala rin namang may dudulot na mabuti sa'yo yung takot. Lalo ka lang, alam mo yun, lalo ka lang nagiging weak or natatali sa ganong situation. Lalo ka lang malulugmok dyan. Wala rin naman maitutulong sa'yo yan. Meron ding synchronicities dito. Allow the magic to unfold as synchronistic events lead you in a new direction. May mga pagbabago dito. Ang nafe-feel ko kasi is shifting. At may mga, hindi ko alam mga pagkakataon synchronicities Naka-align ito. Or divinely timed. Merong mga ganap dito, pangyayari, na yun yung maglilid sa'yo doon sa tamang direction or bagong direction na tatahakin mo. The Tower reversed. This is breaking free or releasing something. Nafe-feel ko. Maybe, ito na yung fear na nire-release mo with the Tower card. Kasi whether you like it or not, mangyayari at mangyayari to And wala talagang matutulong kung matatakot ka ng matatakot. So, nakikita ko dito, you will learn to face your fear with the Tower reversed. Basta, expect something na malaking pagbabago. May shifting. Gemini. Hello, Gemini. Ito yung timeless gabay mo. Ano yung mga mensahe para sa'yo? Hindi ito mag-expire dahil timeless. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo na lang yung intro, yung pinaka-umpisa. Doon lahat ng details. Wow, new door, Gemini. May magbubukas sa'yo, bagong opportunity. Pathway. Etong new door na to, opportunity yan. Whether sa love life mo yan, sa negosyo, personal growth, sa career, no? Basta may magbubukas na pinto. Your prayers have been answered. Ayun pa, isa pa yun. Masasagot na yung pinapanalangin mo. And the new door is being held open for you. Hihintayin ka nito or magbubukas ng kusa para sa'yo. Ipinadala ng langit sa ito kasi this is something na you are praying about. At finally, tutugunan. No? Mabibigyan ka na ng opportunity pagdating dyan sa ipinagdarasal mo. Andyan talaga yung support team mo. The angels, the divine. Or, etong support team mo na to, pwedeng divine, pwede ring mga tao. It could be your family, friends, kahit sino na maaaring maging support system mo or support team mo dito sa situation na ito. 2 minds are better than 1, 3 minds are better than 2, and 4 minds are unstoppable. So, nakikita ko, makukuha mo yung support na kinakailangan mo. Hindi lang isang tao susuporta sa'yo, yun yung nakikita ko. And hindi lang tao, pwede ring may divine beings na susupport sa'yo. Like your guardian angels, no? For your tarot card, you have the 4 of Cups. There is an offer for you.
Maybe this is also a period ng contemplation. Siguro meron kang something na pagdidesisyonan, pag-iisipan mo munang mabuti, pakikiramdaman mo muna kung ano, tatanggapin mo ba to o dapat ba, no? Kung i-accept mo ba tong offer na to or not. So it's up to you. Kung saan ka masaya, suportan ta kami. Commercial na ganun eh. Hindi ko maalala na. Parang ganun. Parang ganun. Kasi may ano dito eh. Parang namimili ka. So at least diba Gemini may options ka. And pwedeng may water sign dito. Cancer, ito yung timeless gabay mo, ano yung mga mensahe dapat mong malaman. Kung interesado ka sa private reading ko, Cancer, tingnan mo yung pinaka-umpisa ng video or intro, nandun lahat ng details na ano, kailangan mo. Parting ways, Cancer. May paghihiwalay ng landas. O, diba? Sino kaya yan? Meron ka ring auric field. At kuha tayo ng isang tarot card. Sabi dito sa parting ways, it may be time to move on from this person or situation. Take note. Pwedeng tao, yung kakalasan mo dyan, or situation. So, maghihiwalay na talaga ng landas. For sure. Or yun yung dapat mong gawin kung hindi mo pa yan nagagawa. It's time daw to move on. At maghiwalay na. Okay, maghiwalay na ng ways. Kaya kung ano man itong dapat mong i-let go, layuan na, no? Situation man yan tao, romantic connection man yan or hindi, yun yung dapat mong gawin. Auric field, it is time to call in energy protection to shield, clear, and strengthen your aura. Maaaring ikaw ay vulnerable or open sa mga negative energies. You could attract negative na mga pangyayari. So it's or yung pwede kang makaka-absorb, baka ikaw ay empath or sensitive, nakakasagap ka ng emotions ng iba, energies ng iba. So maganda na protektahan mo yung sarili mo. Ano man itong activity mo, meron man wala, may mga ginagawa ka man na mga kung ano-ano na magiging open ka. So, kailangan mo i-shield yung sarili mo, protectionan mo, no? Ayan, no? Energy protection ang kailangan mo, shield, or kailangan mong mag-clear ng mga negative energies, kung ano man yung mga yan, emotions, whatever. Basta may mga i-clear ka dito eh. Tao man yung mga i-get rid mo, mga yung mindset, energies, ewan ko, pagpag ba? Pagpupurge. Or palakasin mo yung yung faith mo. Baka nawawalan ka na rin ng faith, di ka na nagdadasal. Or wala ka ng Diyos, no? Hindi ko alam, ha? Sorry, pasintabi, pero may kinalaman siya sa spiritual. Okay? Masyado ka madaling mapasok pag weak, wala kang pundasyon, wala kang kinikilalang nakatataas na yun yung divine o mag-guide sa'yo sa tamang landas. Importante. Okay? Prayer, meditation, whatever, ano man ang belief mo, hindi ko fino-force sa'yo yan. So, merong air sign energy dito, pwedeng Gemini, Libra, Aquarius. Okay. Nakikita ko, makakahanap ka na ng solution sa sitwasyon mo. Kung dati, stagnant energy ka, wala kang magawa, nakikita ko, makaka-break free ka na rito. Oh. Mayalis mo na yung sarili mo dito sa situation na yun, hindi naman yung sinasabi eh. Na kumakalas ka na rito o makikipaghiwalay ka na ng landas dito sa sitwasyon o tao na to. Leo, ito yung timeless gabay mo. Mga mensahe dapat malaman or parating sa'yo. Panoorin mo yung pinaka-umpisa nitong video or intro kung interesado ka sa private reading ko. Doon lahat ng detalye. Restless, trust, forgiveness. Kukuha din tayo isang tarot card. Kalmahin mo. Find a way daw para kumalma. Masyadong restless yung energy mo, Leo.
Hindi ko alam kung bakit hindi ka mapakali. Tensyonado, anxious, worried, stress, ano pa. Hindi ka matahimik sa kung ano mang dahilan, no? Pero you need to find a way na pakalmahin mo daw itong sarili mo, isip mo, puso mo, whatever. Kasi ano lalo ka lang mahihirapan or lalo lang walang masosolve kung ganyan yung energy mo. At pwede kang magkasakit, pwedeng alam mo yun, hindi maganda na restless yung energy mo Magdasal ka, mag-meditate ka, at ang isip mo ibaling mo sa positibo, wag sa negatibo. Yun yung gawin mo. Yun yung masasuggest ko sa'yo. Aside dun sa sinasabi ng card sa'yo. Trust and forgiveness. Merong hindi matahimik kasi siguro merong problema. Pwedeng may nakaaway, nakasamaan ng loob, family member man yan, friend or jowa, whatever. Pwedeng nasira na yung tiwala, na hindi nagkaroon ng pagkakapatawaran, naging nagtiisan, nagkaroon ng samaan ng loob, sagutan, awayan, or disconnection, or pride. Kailangan ng trust and forgiveness. Kaya siguro, pwedeng andyan na lahat ng success sa'yo, lahat ng material, pero may something na kulang, which is peace of mind. Kaya siguro, meron ditong taong, whether ikaw to yung taong nakakadil mo, walang peace of mind. At ang makakatulong niyan ay pagpapatawad, acceptance, pagpapakumbaba sa bawat partido. Pero kasi ganito yun pagkaalam naman natin, we know better, dapat, wag na nating bilangin kung sino pang mauuna na lumapit para lang maayos yung hidwaan. Especially kung mga mahal mo sa buhay yan. Ganun ang tunay na pag-ibig. Pagpapatawad, hindi na magtuturuan, sino ba nauna, sino ba may kasalanan, hindi ganun. Kung malalim ang pangunawa mo, at kung willing kang magbigay, di ikaw. Hindi ko fino-force yun, No, yun ay yung sarili kong opinion. Okay? So, sabi kasi dito, wala hindi ka rin matatahimik, so ikaw nasa sa'yo yan, choice mo naman yan. It is time for you to let down your guard and learn to trust again. So, whether sa pag-ibig yan, or kahit hindi sa pag-ibig yung pag-trust na tinutukoy na yan, buksan muli yung puso mo, palambutin muli yung puso mo, ibaba mo na yung pagiging defensive, ng bawat partido. Ikaw man yung pinariringgan ng card o yung taong kadil mo, hindi ko alam. Pero, importante dito ay pagpalambutin kung ano man yung mga tumigas na mga depensa dyan or puso. Pride, ego, whatever. At pwedeng fire sign yung nakakadil mo, Aries, Leo, Sagittarius. So, ayan baliktad ang 7 of Wands mo. Baba mo na yung mga shield mo, hindi na ito pakikipaglaban. Tigilan na yung pagmamatigasan, pagpapataasan ng pride. Yung mga galit. Kasi, yun ang nagpaparestless sa'yo, yun ang pinakamalaking blockage sa buhay mo para ikaw ay gumanda na yung flow ng ng energies mo o yung mga matanggap mo yung magagandang bagay or blessings, positive things. Okay? Virgo, timeless gabay mo ito ng mga mensahe, paparating or dapat malaman. Kung interesado ka sa private reading ko, Virgo, tignan mo yung pinaka-intro o umpisa nitong video, nandun lahat ng detalye. Panoorin mo yun. Or tignan mo yung mga nakasulat sa description. Virgo, maaaring dumadanas ka ng Dark Night of the Soul or mararanasan mo pa lang. Number 42, Dark Night of the Soul ang card mo. At 19, Wake Up Call. Wow, very powerful, Virgo. Mamumulat ka na. Magkakaroon ka ng spiritual awakening. Leveling up. Mahihimas-masang ka. Marirealize mo yung dapat mo ma-realize. Para kang na dito, alam mo yung judgment card. Ayan. So, pwedeng merong Virgo or Gemini energy dito na nakakadil ka. Sabi dito, you are in the midst of spiritual awakening. So, nararanasan mo na actually. Nangyayari na ito. Nagsimula na. Dumadaan ka sa matinding purging or
shadow work, matinding mga pagsubok, ito ay part ng process eh. Para ito sa iyong spiritual leveling up. Meron kang mga kinakailangan pagdaanan dito, Virgo, or pwedeng pinagdadaanan mo na or nagsimula na or nagsisimula na. Ito yung path mo to spiritual awakening. Kaya kung ano man tong mga nangyayari sa iyo, you should be aware na ito ay part ng process. At ikaw ay mag-e-evolve dito. You are about to discover your life purpose, so very powerful. Kasi kung hindi maaaring dumadaan ka dito para talagang ma-reveal sa'yo ano talaga yung pinaka-life purpose mo kung di mo pa alam yan or pwedeng inakala mo yung current na tinatahak mo, ito na yung life purpose mo, pero hindi pa pala eh. Eh yun nga yung ma-reveal sa'yo kung ano man ito. Okay? Whether may kinalaman siya sa life purpose mo or anything and ibang bagay. No? Basta, this is a wake-up call, awakening, rising from the ashes or darkness. Okay? Ito yung process na ikaw ay mapipurify and then ma-enlighten sa kung ano yung talagang dapat mong tumbukin, tahakin. Okay? Sa buhay mo. Or sa relationship mo, or sa sarili mo. The Magician, reversed, you could be dealing with someone who is, this person is tricking you, manipulating you. Or maybe meron ditong tao na binubola ka lang, nagpapanggap siya na ganito-ganito. Siya con artist, sabihin na natin. Or sinasabi niya, may alam siya pero wala talaga. It could be you or yung person na nakakadil mo. Someone na nagpe-pretend na, alam ko to, pero actually hindi, wala siyang alam, inexperience siya. Okay? Or maybe this is you procrastinating kung ano man yung dapat mong gawin since nandyan naman na lahat ng kailangan mo, pero nagpo-procrastinate ka pa rin. What are you waiting for, diba, Virgo? Yun yung sinasabi ng card mo eh. You should do something with kung ano man tong mga nandito sa'yo para sa ampay yung mga yan. No? Kompleto ka na nga, hindi mo naman ginagawa. No? Bakit? Okay? Maaaring hindi mo alam yung gagawin mo, or maaaring alam mo, pero alam mo yun, hindi ko alam kung anong mga rason mo. Okay, Virgo? Libra, ito yung timeless gabay mo. Ano yung mga mensahe, maaaring paparating sa'yo. Kung interesado ka sa private reading ko, Libra, panoorin mo yung pinaka-umpisa netong video, yung intro, or yung mga nakasulat sa description, basahin mo. Oops, tumalon yung card mo, Libra. Pulutin natin. Entrepreneur, number 55, Libra. Baka papasok ka sa pagbibusiness, or mga sideline, racket, ano man ito, pagkakakitaan mo. Baka iniisip mo, pinagpaplanuhan mo pa lang, or pwedeng sisimulan mo na, gusto mo nang simulan. Or baka hindi mo alam na andun pala yung dyan ka pala yayaman, dyan ka magiging successful, dyan ka kikita ng malaki, no? Sa pagninegosyo kung hindi ka pa nakapag-try, or pwedeng iba, kino-consider nyo, may offer sa inyo, pinag-iisipan ninyo yung bagay na yan. Okay? Be on the lookout for exciting business opportunities. So, may opportunity sa businessman to or sa career, Libra. Maliwanag to. May kinalaman siya sa path papunta sa pera or pagkakakitaan. Businessman yan or trabaho. O sideline kung ano man. Meron ka ring nabubulol ako, Libra. Meron ka ring, limiting beliefs. This situation calls for reprogramming your belief system, Libra. Sorry naman, Libra, pero may mga bulok na dyan sa sistema mo. Dito sa mga, basta sa belief system mo eh. Ano ba itong mga paniniwala mo na dapat mo nang i-upgrade, dapat mo nang baguhin, i-realign sa kung ano man yung significant dito sa current time na ito, sa sitwasyon mo. Meron ditong something na outdated na, panahon pa ng Jurassic, hindi na alam mo yon. Kumbaga bulok na dear, kailangan palitan na yan.
Ano man itong mga negative thinking mo, self-limiting beliefs mo, yan yung tanggalin mo, Libra. Yan yung isang malaking blockage sa'yo para maging successful ka or ma-reach mo yung full potential mo. Yan, no? May pagre-reprogramming eh. So, pwedeng iba sa inyo talagang kusang darating na marirealize mo yan, magigising ka, at magbabago ka. No? Good kung ganun. Pero kung halimbawa na ikaw talaga hinihintay, eh dapat malaman mo yan. That is why dumating sa'yo itong reading na to. Okay? Pwedeng may kapareho kang air signs kung may nakakadil kang ganun or ikaw lang to, Gemini, Libra, Aquarius, pwedeng may ganun. Ayan o, dami mo na namang ino-overthink, Libra, or dami na namang puyat na paparating sa'yo. Dami na namang stress dito. Or meron bang taong, alam mo yun? Meron bang taong nagkukos neto sa'yo para isip ka ng isip, ma-stress ka, mag-worry ka about something, a situation, or a person. Walang may dudulot to na mabuti sa'yo, tao man to, sitwasyon. Puro stress lang, mag-iisip, wala kang peace of mind. Pwedeng yun yung dapat mo ring i-let go. Or yung overthinking mo, baka yun yung dapat mo i-let go, Libra. Kasi minsan sa isip lang yan eh, Nine of Swords. Okay? Scorpio, this is your reading. Timeless gabay mo ito. Ano yung mga mensahe dapat mong malaman or posibleng paparating. Kahit kailan mo mapanood ito or makarating sa itong reading na to. Kung interesado ka sa private reading ko, Scorpio, panoorin mo yung pinaka-umpisa or intro nitong video or yung mga nakasulat sa description, pakibasa na lang. Fear, tsaka Universal Bank. Ano ba itong mga bagay na kinakatakutan mo, Scorpio? Kasi ito yung nagpiprevent sa iyo to move forward or to succeed, to level up, para makausad ka. Yung mga fears mo na yan, yan yung limitasyon mo. Oh, your fears are keeping you from moving forward into the life you deserve, para maging masaya ka or maging successful ka sa buhay mo. Yan yung nagpiprevent sa'yo, kaya let go mo yung fear na yan. Patungkol man saan yan, alam mo yan for sure. Tapos meron kang Universal Bank dito. Everything you need to thrive is already here. Ano pa nga ba hine-hesitate mo? Ano pa ba nga ba kinakatakot mo? Kompleto ka naman daw. Lahat daw ng kailangan mo nandito naman para ma-survive mo to. Ano man tong situation na to. So, huwag ka nang matakot. Kasi, sinasabi dito na lahat ng kakailanganin mo ay nasa sayo na. Or, ipaparating sa iyo. Mare-receive mo. So, no need na maging, maging matatakutin. At merong hangman dito na baliktad. Alam mo, nagsasacrifice ka ng mga mali-mali eh. Sayang lang tong mga ginagawa mo na to. I-let go mo na yun. Oo. Minsan may mga ginagawa tayong sakripisyo na hindi naman talaga kailangan para dun sa situation natin. Alam mo yun, nasasayang lang ba? Oo. Ikaw lang ang nag-iisip na ganito ganyan, hindi naman dapat. Ikaw lang ang nagsasayang ng energy mo ng pagsasacrifice mo about something, pero hindi talaga kailangan para doon hindi siya akma ba. Yun. Okay? Siguro instead of iniisip mo na wala kang magagawa sa sitwasyon mo, mas palitan mo yun ng positive thinking na lahat ng problema may solusyon, lahat ng bagay may paraan. At hindi ka hopeless, meron kang kayang gawin. Okay? Kasi wag mong isipin na hindi mo kaya, na wala ka nang magagawa, wag ganun. Yun yung sinasabi ng cards mo. Sagittarius, ito yung timeless gabay mo. Ano yung mga mensahe?
mga dapat malaman or paparating sa'yo. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo yung pinaka-umpisa netong video or intro or basahin mo yung mga nakasulat sa description. Automatic negative thoughts, self-love. Pa tayo ng tarot card. Ace of Pentacles nga lang, baliktad. So, pwede may earth sign energy, Taurus, Virgo, or Capricorn ka makadil, ha? Automatic negative thoughts. You are learning to take charge of the thoughts you choose to give life to. Whoa! Sinasabi nga nila ano man yung iniisip mo, yun yung na-attract mo. Ano man yung iniisip mo, yun yung nagiging reality mo. Ano yung lumalabas sa bibig mo, yun yung mangyayari sa'yo. Alam mo na, yun. So, importante kung ano man tong mga nagsisirculate sa iyong kaisipan, sa kamalayan mo, you should be careful na ito dapat ay mga positibo instead of negative. Kasi, what you think you attract, what you think it becomes you, your situation, your reality. Diba, Sagittarius? So, take charge of your thoughts. Huwag mong hayaang mag-lean towards negative. Kasi yun yung mabibigyan ng buhay, ng realidad. So, gusto mo ba yun? Bahala ka. Self-love. You're learning that your capacity to love others is directly related to your ability to love yourself. Okay, so I can see na automatic negative thoughts is related dito sa self-love card mo. May kinalaman siya sa self-worth, sa sarili mo. Paano mo tignan ng sarili mo? Tratuhin ng sarili mo. Kasi yun din yung energy, yun din yung makukuha mo from other people. Romantic man ito, hindi. Kung paano mo galangin yung sarili mo, paano mo mahalin sarili mo, importante yun. Anong tingin mo sa sarili mo? Kasi yun din yung magiging treatment sa'yo ng ibang tao. At gugustuhin mo ba kung negatibo? Siyempre hindi. Siyempre hindi mo ida-down yung sarili mo. No? Hindi ko sinabing magbuhat ka ng bangko, exalt mo yung tama lang, dear. Yung tama lang. Yung deserve mo lang. Kasi iba, nagiging below Dahil lang halimbawa, ito, example lang to. Sobrang mahal na mahal yung tao. Sarili mo, hindi ka na nagtitira sa sarili mo. Nawawala na yung self-respect, nawawala na yung self-love dahil lang dun sa taong sobrang mahal mo. Anong treatment niya sa'yo ngayon? Ito si Sagittarius, ganito naman to Sarili nga niya, binabastos siya. Sarili nga niya, hindi niya nire-respeto Hindi niya minamahal ganituhin ko na lang din siya, diba? Yun yung ma-attract mo rin kasi. So, sabi ko matik, konektado tong dalawa, yung lumitaw kanina rito. Ace of Pentacles naman, pwedeng may delay sa progress. Ano man itong, pwedeng transaction about, money. Or investment mo to, or sahod mo. Basta may delay Hindi mo makikita yung improvement or results nito. Or yung ina-expect mo na, na tubo, kita, di ba? Or maaaring meron, matagal, or hindi ganun kalaki sa ina-expect mo. Capricorn, ito yung timeless gabay mo. Ano yung mga mensahe dapat mong malaman or posibleng paparating sa'yo. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo yung pinaka-intro. Umpisa netong video, nandun lahat ng details. Limiting beliefs, inner child. Daming nakakuha na ito. Excuse me, nadighay ako sorry. Daming gas. Okay, pwedeng may air sign. Gemini, Libra, Aquarius. Limiting beliefs. This situation calls for reprogramming your belief system.
May mga dapat kang baguhin. Excuse me. Sa iyong mga paniniwala, sa mga sistema mo, no, yung mga belief system mo, yun yung dapat mong ayusin, baguhin, Capricorn. Kailangan ng reprogramming dito. Pwedeng mali yung mga inaakala mo, o mali na yung mga, hindi na nag-work yung mga strategy mo, yung mga paniniwala mo dyan, diskarte mo dyan, kung ano man. Basta meron ditong mga beliefs na outdated na, hindi na nag-work, or yan yung lalo yung nakaka-prevent na ikaw ay mag-evolve, no, or mag-succeed. Yun lang yun, sinasabi doon. Ito yung nakakalimita sa'yo kung ano tong mga nakasanayan mo na to, mga, ewan ko, mga, sabi ko nga, yung mga iniisip mo na outdated na. You are currently healing old emotional wounds, inner child. Okay. So, may healing na paparating. Whatever issues ito, whether talagang may kinalaman sa inner child mo tong hinihil sa'yo or mag-heal, paparating pa lang. Huh? Pero pwedeng nagsisimula na yung process ng healing Kasi sabi dyan, no, you are currently healing. Ano man itong mga emotional wounds na natamo mo, recent man ito or matagal na, andun ka na sa process ng healing. So, ang nakikita ko dito, this will end ng bagong ikaw. Lalo na kung i-integrate mo pa yung sinasabi dito, i-combine mo pa yung baguhin mo yung mga limiting beliefs mo na yan, plus yung healing. So, nakikita ko is napakaganda, napakalaking transformation sa'yo. Okay? Which is mag-i-improve lahat. Kasi matatanggal na yung mga blockages. Unang-una, mag-i-heal na yung mga dapat mag-heal. Makaka-move forward ka na, magiging happy ka na uli, matatanggal na yung mga negativities, mawe-welcome mo na yung mga bago na dapat mong i-welcome sa buhay mo. No? Eventually, pag binago mo yung mga limiting beliefs na yan at nag-heal ka na, dun mo na mafe-feel na napakaganda ng buhay mo. Okay? At, yan na nga, makakalaya ka na. This is the Eight of Swords. Usually, ito kasi mindset mo Usually, scarcity mindset to, or yung parang niisip mo hindi mo kaya, or iniisip mo wala nang ibang solusyon. Pagiging pessimistic, pagiging negative Pero yun na nga, makakalaya ka na, yun yung nakikita kong future mo or yung mga paparating sa'yo. Ano man itong sitwasyon na to na magkakaroon ka na ng freedom. Which is, ikaw din naman yung magiging susi dito actually. Ikaw ang magpapalaya sa sarili mo dyan. Okay? May kinalaman siya sa personal. Aquarius, ito yung timeless gabay mo. Ano yung mga mensahe, mga dapat mong malaman or possible na paparating sa'yo. If you're interested sa aking private readings, mag-book, mag-inquire, panoorin mo yung pinaka-umpisa or yung intro or basahin mo yung mga nakasulat sa description. Nandiyan lahat ng details. Inner child, tsaka heavenly helpers. May inner child ka rin na problema. Parang si Capricorn. Merong water sign, Cancer, Scorpio, or Pisces. Ito yung mga wounds na dapat mag-heal sa'yo. Pwedeng iba dito from childhood pa, sabi nga dyan, no? Pwedeng may, o kahit hindi from childhood, basta yung mga inner child issues, wounds na dapat mag-heal. Basta mga past traumas, mga naranasan mo, hindi maganda, kaya ka nagkaroon ng mga wounds, no? So, currently, healing na siya. Ibig sabihin, nag-start na yung process, Aquarius, ng healing. So, that's good news. Hindi pa man siya totally healed or 75%, pero at least nandun na, no? Unti-unti nang naghihilom yung mga yan. Kasi, tinutulungan ka ng heaven.
Ayan, no, andyan yung heavenly helpers to help you, to guide you through these times na ikaw ay nagpapagaling. Sila mismo nagagabay sa'yo, tumutulong, nag-aasiste. Your spiritual team is guiding you through this difficult situation. So, sa tingin ko, hindi ganun kadali. Pwedeng malalim yung pinaghuhugutan nito ng mga wounds na yan. Hindi ko alam kung recently, or pwedeng matagal na, or pwedeng noong unang panahon pa, nung bata ka pa, nung ikayo po yung nakakaalam. Pero ang ano doon ay hindi ka mag-isa. Andyan yung angels, nandyan ng heaven to help you. Okay? Dito sa difficult process ng healing na ito or kung ano man itong nararanasan mo. Sorry Aquarius pero mukhang itong person na to, water sign na to, romantic man ito or hindi. Madi-disappoint ka lang dito or baka paasahin ka lang nito. Pwedeng sweet-sweet nung una, buladas. Pero wala, madi-disappoint ka. Pwedeng may something na hindi itutuloy. Parang mabibitin ka lang dito sa kausap mo na to, sabi ko nga, or kadil mo, romantic man ito or hindi. Hindi niya itutuloy. Halimbawa, nagparamdam sa'yo or nanligaw, tas parang may something na hindi na niya itutuloy. Hindi ko alam kung bakit. Pero yun lang yun. Romantic, business deal, career, transaction, whatever. Naumpisahan pero parang boom, biglang hindi na itutuloy. Okay? Change of mind or change of heart siguro. Whether ikaw o siya. Hello, Pisces. Last but not least, ito yung timeless gabay mo. Ano yung mga mensahe, gabay, mga posibleng paparating dapat mong malaman, marinig. Kung interesado ka sa private reading ko, Pisces, panoorin mo yung pinakaumpisa or intro nitong video na to. Nandun lahat ng detalye or tignan mo yung mga nakasulat sa description. Kung meron man. Pisces, ang nahugot natin, mirror, or and fear. Fear. Dami nakakuha ng fear. Kuha rin tayong isang tarot card. The Devil, Capricorn energy. Baka may ganyan nakakadil. So, yung mirror, everything that is happening in your external life is a reflection of your inner world. So, this is projection. Kung ano man daw yung nangyayari, nagmamanifest dito sa labas, no? Ayun ay reflection ng kung ano yung nasa kaloob-looban mo. Okay? Kaya nga importante kung ano yung laman ng puso natin, laman ng isip natin, yan yung nagiging reality, yan yung na-attract natin, yan yung nagmamanifest sa atin, sa outer, sa buhay natin. So, it's important to detox, lalong-lalo na if you're experiencing negativity, thinking negativity, feeling negativity, harboring yung mga negativity na yan in your heart or in your mind or in your system. Whatever we put inside our body, our mind, our heart, it becomes us. It becomes our destiny or outcome. Tama ba? Kasi when it comes to health, diba? Ano yung whatever we eat, diba? Mga nilalangap natin, nagbe-vape ka, nag-yosi ka, iinom ka ng mga hindi dapat, kumakain ka ng hindi dapat, lumilitaw yan sa alam mo yun, nagkakaroon ng mga epekto. Hindi lang sa loob, pati sa labas ng katawan natin. And yun yung magiging destination mo. So example ko lang yun. Pwedeng ito ay something na mga iniisip mo, mga bisyo mo, mga kinikimkim mo sa puso mo, mga iniisip mong negatibo, lahat yan. Lahat ng nangyayari ngayon dito sa reality mo, sa current situation mo, is a side effect ng kung ano yung mga pinaggagawa mo before. Ano yung mga inabsorb mo, ano yung mga pinaglalagay mo sa puso, sa isip mo, sa katawan mo. Yun lang yun. Mirroring, projecting. Okay? Fear,
Your fears are keeping you from moving forward into the life that you deserve. Ano man itong fear mo, Pisces, na dapat mo nang i-let go. Ito yung pinakamalaking sagabal o blockage para makapag-move forward ka na daw. Makaalis ka na rito or makausad. And fear yung sinasabi. Hindi ko alam ikaw nakakaalam niyan Ano ba tong fear mo, anong naging dahilan. Pero kahit ano pa man, yun yung dapat mo nga daw i-let go or i-overcome para maka-move forward ka na. Okay? The Devil card, this is delivering yourself dito sa iyong pagkakatali dito sa isang toxic situation, relationship man ito or hindi. Bisyo man yan, whatever, bad habit, unhealthy, mali, makasalanan, hindi ka dapat nandito. So, nakikita ko finally, ikaw ay maliliwanagan na kailangan mo na talagang i-rescue, ialis yung sarili mo dito at ikaw ang makakagawa nun, walang iba. Okay? Devil card reversed. Kasi hanggat hindi mo yun ina-accept, nare-realize, hindi ka makakaalis sa devil card At dahil baliktad na to, ibig sabihin lang nun, na-realize mo na may choice ka naman talaga, may free will ka. Napiliin yung mabuti sa masama, yung dapat mong gawin sa hindi mo dapat gawin. At yun yung magpapalaya sa'yo dito once na nagkaroon ka na ng enlightenment na yan. Dawn of enlightenment ito. Pisces, nasa sa'yo yan. Na iligtas mo yung sarili mo dito. Okay? So yan, banggit ko ba na ito ay Capricorn? Kung meron man. So, yan yung inyong gabay. Maraming salamat for dropping by. Don't forget to subscribe, like, follow, pa-share na rin ito. Take care. God bless. Babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.